Ay magandang umaga. Ito na naman tayo. Ang follow-up natin sa istorya sa buhay ni Alice Go at ngayon may kasama na ngayong kwento tungkol kay Dong Kalugay, Mayor ng Suwal, Pangasinan. Kanina sa hearing sa House of Representatives, kahit anong dikdik ng tanong ni Jinggoy Estrada, ni Risa Hontiveros at Senator Joel Villanueva ay talagang pilit tinatanggi ni Dong Kalugay na girlfriend niya si Alice Go o Go Huaping. Kahit na may sinabi ang kanyang sekretary na si Alice Go at saka si Dong Kalugay ay laging nagkikita doon sa Suwal, Pangasinan. Kahit na sinabi nung secretary na yun na si Cherry Medina na empleyado ng Suwal, Pangasinan na may anak daw yung si Dong Kalugay at saka si Alice Go, tinatanggi pa rin. Kahit na napakaraming mga couple shirts na litrato pinakita, tinatanggi pa rin. Kahit na may ipinakita na parada, victory parade ni Alice Go na nandoon si Dong Kalugay at victory parade ni Dong Kalugay na nandoon si Alice Go, tinatanggi pa rin. Kahit na napakarami na mga kumpanya na pinaghalo sa pangalan ni Alice Go at saka ni Dong Kalugay, tinatanggi pa rin. So, yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. So, anyway, siguro maganda pag umpisa natin sa mga ibang mga kwan. Una natin yung mga kwan, mga litrato. Okay? Dito siguro natin umpisan sa medyo maganda-ganda. Yung, alam mo, kahit sinong lalaki, walang magbibigay na isang lalaki ng isang napakaraming bouquet of flowers para sa babae kung hindi niya mahal yung babae. Ganun lamang ho kasimple. Tanungin nyo kahit sinong lalaki. Basta nagbibigay ang lalaki ng bulaklak sa isang babae, sigurado kahit hindi niya naging syuta, at least mahal niya yung babae. Ganun po yung klarong-klaro doon. Okay? So, pero dito kay Dong Kalugay, kahit na napakarami nang nag-ebidensya, ay ayaw pa rin. So, ito, tingnan natin. Ipapakita ko sa inyo ito. Ang problema kasi ito ni Dong Kalugay ay may kinakasama siyang ibang babae. Yan, tingnan mo. Yan si Dong Kalugay. Namigay siya ng bulaklak. Iyang bulaklak na yan, ang binigay niya no February 14. Binigay niya, puro pink yan ibinigay niya kay Alice Go. At tinanggap ni Alice Go, ito yun yung may araw. So, February 14 yan. So, anong ibig sabihin po niyan? Ang ibig lang po sabihin niyan ay may ugnayan silang dalawa. O kahit sabihin natin walang ugnayan, ibig sabihin ay crush na crush o gustong-gusto ni Dong Kalugay si Alice Go. Ganon lang po ang ibig sabihin niyan. Pero ayaw pa rin tanggapin. So ito, papakita ko na habang pinapakita ko itong malaking litratong ito, maghanap tayo ng iba pang litrato. Yan. Yan po, ang litratong yan ay ipinakita na yan po ang victory parade nung nanalo si Dong Kalugay ay sinama niya sa katabi niya si Alice Go na pumarada sila sa bayan. At ganun din ang ginawa nila nung nanalo rin si Alice Go sa Bamban, pumunta rin din si Dong Kalugay. Magkasama rin sila. So, that's another evidence. Pero tinatanggi pa rin. Ito pa, may couple shirt pa sila.
Kita niyo naman ang couple shirt nila. Matindi. Tinatanggi pa rin. O yan, may pa-couple shirt ka pa. Sa totoo lang, hindi ka magkipag-couple shirt, ikaw lalaki. Kung hindi mo talaga girlfriend yung babae. Ganun lang kasimple. Sa katotohanan na may girlfriend ka pang iba, and yet, naggawa-gawa ka pa ng couple shirt, ibig sabihin, talaga magkaibig, magkano kayo? Magka-girlfriend, boyfriend kayo. Huwag mo sabihin, kaibigan lang pala. So, ano pa? Ang dami pa po. Actually, matindi na nga mga tanong ng mga senado natin senador So, one more one kaibigan lang. Ayan. Town Mayor denies romantic business ties with Alice Go. Magkaibigan lang. Ayun, may pinapakita si Jinggoy na litrato. Tinanggi pa rin ni Mayor Dong Kalugay. Tapos, sinabi dito, pinilapit pa. O yan, may anak daw kayo ni Alice Go. At tinanggi pa rin yan. Ano pa ang iba? O ngayon, sa totoo lang, ito ang masasabi ko. Si Dong Kalugay po ay isang lalaki na ang asawa niya OFW ay hanggang ngayon nagtatrabaho sa abroad. Pero hindi niya na pinapansin. Sinabi na, napakasinungaling talaga niya pero may lakas pa rin na loob itong Dong Kalugay na magsabi, Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko po si girlfriend. Yang una po na asawa niya ay naanal na tapos may kinakasama na po siya. Alam mo sinong kinakasama niya? Nandoon sa San Carlos City. Isang kontraktor na babae at may anak sila. AAA kontraktor pa yun. Ayan may kumpanya pa sila. Mamaya banggitin natin isa-isa mga kumpanya nila tapos tinatanggi pa. So, ayan. May mga couple shirt pa sila. O, tingnan yung mga couple shirt nila. Pakinggan natin. Kaibigan lang pala, hindi lovers o business partners. Yan ang iginiit ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay patungkol sa kanila ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Unang beses humarap si Kalugay sa Senado mula nang mapagsuspetsahang kasosyo ni Go sa mga negosyong iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Walang pakundangan ang mga senador. So, sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Wala po kaming negosyo kahit na dati po. Pero may hawak na resibo sina Committee Chairperson Rizo Ontiveros at Senador Jinggoy Estrada. 2 resibo ang nakapangalan kina Kalugay at Go para sa construction supplies ng isang piggery sa mga Terem, Pangasinan. Sa dokumento mula Securities and Exchange Commission, si Go at mga kaanak niya ang incorporators ng 3 Lin Q Farm. Sabi ni Kalugay, tinulungan lang niya ang mga Go. Bukod naman sa Alicel Aqua Farm, 5 iba pang negosyo ang tila pinagsamang pangalan ni Go at Kalugay at gumamit lang ng mga dummy ayon kay Ontiveros. Suspetsya ng mga senador sa mga negosyong ito idinadaan ng perang para sa POGO. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. So I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering. Paulit-ulit na sagot ni Go, may money laundering case na siya. To the rescue naman ang staff ni Kalugay para mapanotaryo ang counter affidavit ni Go kaugnay ng human trafficking case. Sabi ni Go, pinirmahan niya na ang last page first week of July pa lang. Pero ang date na nakalagay dito, August 14. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Giit ng mga nadawit na staff at abogado, hindi nila alam na nakaalis na si Go noon. Lumabas naman sa pagdinig na hindi lang mga Bureau of Immigration officials and personnel ang posibleng sangkot sa pagpapatakas kay Go. Meron din umanong dating PNP chief na nasa monthly payroll pa raw. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Pero hindi ko pa rin ma-confirm. It was mentioned the former chief PNP.
Sabi ni dating CIDG Chief Romeo Karamat, wala siyang alam dito. Inamin niyang matagal na niyang kilala si Kalugay dahil dati rin itong pulis pero wala raw siyang kinalaman sa illegal pogo operations. Samantala, unang beses din humarap sa Senado si Cassandra Leong, ang authorized representative ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga na konektado rin sa mga Go. Girlfriend siya ni Wesley Go na hinahanap pa rin ng mga otoridad. Yung mga phone ko po is nasa NBI right now. So wala po kaming contact. Sa huli, ang tanong ni Senador Win Gatchalian, sino sa mga dayuhang kasabwat umano ni Alice Go ang funder ng mga Pogo? Giit ni Go, hindi niya alam dahil wala raw siyang kinalaman sa mga illegal Pogo operations. Ibinalik na si Go sa Camp Crame at si Cassandra Leong naman. So anyway, yan po ay pinakita ko lang. At yan ay patunay lamang po na talagang may ugnayan yung dalawa. Ngayon, ito po yung mga kumpanya na pangalan na pinaghalo ng first name nila ni Dong Kalugay at saka ni Alice Go. AC Aqua Farm. Para yan sa 15 units. Ibig sabihin parang maglalagay ka ng backlad sa dagat, papatayo paglalagay ka ng mga bangos. So, yan ang mga hanap buhay sa Pangasinan. So, 15 na ganon, na pisnets, pabaliktad. Tapos, meron pa D Aqua Farm. Tapos, meron din ang Lisil Fish Farm. Meron ding Dong taka Go, Alice Go, Fish Farm. Meron ding Goko Aqua Farm. So, lahat po ito ay hindi, paano naman, bakit lang naman kung ayaw, mahirap naman sabihin niya Mr. Dong Kalugay na binuo lamang niya na walang kaugnayan sa inyo. Imposible naman yan. Isa pa, ang mahirap dito kay Mr. Dong Kalugay, siya na ang mayor, siya pa ang magbibigay ng mayor's permit, bibigyan pa niya ng mayor's permit ang sarili niyang negosyo. Pero ipinangalan lang sa ibang mga tao. Kaya ganon, mayor. Bistado ka na kasi, mayor. Naalala niyo ba niyo minsan, siniwalat ko, na si Dong Kalugay, sa laki ng kinikita ng Suwal, Pangasinan na bayan, the second richest town in the Philippines, ang kanyang annual income ay hindi bumababa sa 2.6 billion pesos kada taon. Ang ginawa niya, nag-loan siya at siyempre takot naman sa kanya mga konsyal niya. Nag-loan siya sa bangko at ang 1 billion daw niyang loan ng bangko ay kinapital niya sa Pogo. Ganon siya kasimple. Ganon siya katindi. Bawal yan. Dapat yan, pera ng bayan ng Suwal yan. Tapos, saan siya kukuha ng pambayad? Doon sa buwanan sa lahat, sa buwanan nakita ng mga buwis o bayad ng Suwal Coal Power Plant na binabayad sa kanya. So sa ngayon, dalawa po ang nakarehistro dyan na coal power plant. Pero ayon sa taga-Pangasinan, taga-Suwal na nag-comment sa akin, while dalawa, isa lang daw ang nag-ooperate. Ang isa ay hindi pa nag-ooperate. Pero as base po sa aking research, ay nag-ooperate na po yung dalawang yan. Kaya malaki-laki ang kinikita niyan. Ang galing pa niya ni Dong Kalugay. Nananalo yung seleksyon ng 2019. Lumipat yan sa Suwal galing Bugalyon, Pangasinan. Lumipat sa 2018 at tumakbo ng 2018, ang kalaban niya ay si Asinwi, yung incumbent na matagal na incumbent. Tinalo niya. Ang incumbent na tinalo niya ay si John Raymond Asinwi. Si John Raymond ay sinasabi ng aking source na namigay ng 2,000 sa kada botante noong mag-eleksyon ng 2019. Pero tinalo siya ni Dong Kalugay kasi si Dong Kalugay po, namigay siya ng tig-4,000 at may binibigay pa ng mga grocery. 3,000 worth ng grocery. At namimigay pa ng 1 sakong bigas kada pamilya. So, sino ba naman matalo? So, noong 2022, ganong taktika ulit. This time, ang kalaban niya ay si Jesus Boying Celeste na congressman dati sa Pangasinan.
Tinalo niya rin. Namigay si Congressman ng 2,000 piso sa bawat botante. Talo pa rin siya kasi si Don Kalugay tag-4,000 ang binibigay. So ngayon ang mga taktikang yan ay ginamit din ni Alice Go at yan po ang nagpapanalo kay Alice Go. Noong umpisa ng kampanya ni Alice Go sa Bamban Tarlac, pero hindi siya marunong magkapampangan. And yet pinanalo, binuto siya ng mga kapampangan dyan. So ang kanya, pag umpisa pa lang pagpakilala, marami na nga mga perang binibigay, pinamumudmud. Tapos nung actual na election, marami pa rin pera pinamimigay. So see how money can change the lives of many. Lahat kahit na may mga prinsipyo, kaya lahat tayo ay marami talagang mga opisyal natin, nakikita po sa opisyal ng bayan natin, lahat ay may katapat. The likes of Alice Go and Dong Kalugay will always give money that cannot be refused by any, even a police general. Kasi police general nga po dati ang nagtumulong kay Alice Go para sumibat papunta sa Indonesia, una Malaysia, tapos Singapore, tapos Indonesia sa Batam. Ang aking pong impormasyon, ang tumulong sa kanya po ay si dating PNP Chief Debold Sinas. Hindi ko pa na-confirm yan. Basta nakuha ko lang si source ko. Pagkatapos, ang aking source diyan nagsasabi na bago umalis si Alice Go sa Pilipinas, yung bulletproof na lagi niyang ginagamit, na alam ng tao kung sino man ginagamit niya lagi, na kulay itim, laging nakaparada dyan sa may gasoline station dyan sa Suwal, Pangasinan. Isa rin yan sa katibayan na ibig sabihin, nagkakasama-kasama lang sila ni Dong Kalugay. At sumibat talaga sa lahat ng teorya ang katotohanan yan. Doon sumakay ng yate si Alice Go sa Suwal, Pangasinan at sumibat siya papuntang Malaysia. Ganon po talaga ang nakikita ko na katotohanan kasi nireport din sa akin yan at nagpadala pa nga sa akin through LBC ang aking informante. So, ngayon, kung gano'n ang mga style na talagang lahing sinungaling talaga itong yung mag-boyfriend na ito, si Dong Kalugay at saka si Alice Go. Kahit anong tanggi pa ninyo, hindi talaga ba itatanggi? Hindi naman kayo abot sa ganun, mag-couple search pa kayo. Tapos, magtulungan pa kayo sa kampanya, sa pagka-eleksyon. Imposible naman yan, Dong. Huwag mo nalukuhin po yung mamayang Pilipino. Aminin mo na. Si Dong Kalugay ang klase ng lalaki ng asawa niya, iniwan niya. Asawa niya, OFW. Nasa Hong Kong natatrabaho. Hanggang ngayon natatrabaho pa rin. Iniwan niya yan. Tapos kinabit niya yung kontraktor na babae dyan sa San Jose, San Carlos sa Pangasinan. AAA kontraktor pa yun, may anak sa doon. Pagtapos niyo, nakilala niya si Alice Go, ayun, nagbago naman sila. Sila na naman. At ang alam ko dyan talaga, kailangan hinihingi ko kay Risa Hontiveros at saka kay Win Gatchalian na imbitahin nyo, ipatawag nyo po si Raul Lambino, Attorney Raul Lambino. Kasi base po sa aking source, si Attorney Raul Lambino po ang nagpasimula ng pugo sa Pilipinas. Dati hindi pugo ang tawag dyan. Sa panahon po ni Jack Lam, pagpasok ni Rody Duterte, ay hinuli ang mga tao ni Jack Lam doon sa Clark. 1,000 plus, inayos ni Colonel Wally Sombero at nagbigay siya ng 50 million. Kaya, ayan, si Al Argusino, tsaka yung isa pa na mga na immigration commissioner na tinalaga ni Duterte sa Bureau of Immigration na mga Bradley Duterte sa Lex Tallones ay natanggal, nakasintensyan. Yun, nasintensyan dahil tinanggap nila ang 50 million na aayusin sana na yung mga tao ni Jack Lam ay hindi i-deport.
Tapos si Jack Lam ay meron siyang concession o inupahan niya ang Fort Ilocania Resort. At nagpatakbo din siya dyan ng ang tamang casino. Ganon din, ibig sabihin casino, pero hindi tinatawag na pugo noong araw niyan. At nagtataya local at saka abroad. Ganon din po sa Clark Air Base sa Pampanga. So ganon pa siya nagsimula. Dahil na tinalaga ni Duterte si Raul Lambino bilang CESA chief. CESA doon sa Santa Ana, Cagayan Valley. Siya din ang nagpasimuno ng lahat ng pugo doon sa Cagayan. Ngayon, kung bakit naman gusto naman ng mga inchik yan ng Cagayan, andyan pong isang EDCA site dyan sa dulo pa ng Apari. So, yan pa ipinwesto ng Amerikano para nakatutok sila sa China. So, mapansin mo, lahat ng mga base na kung saan may American base ay nandoon malapit ang mga pugo. Tingnan mo sa Bamban at saka sa Porac. Malapit at saka mayroon pa dyan sa loob, dyan sa Clark Air Base. Dahil dun sa loob ng Clark Air Base, andyan pa may mga Amerikano pa. At siyempre mga sundalo ng Pilipinas, nandyan pa. Tapos pag pumunta ka naman ng Fort ng Sangley Point sa Cavite, nandoon sa Cove Island, Cublandia na mga Remulla, pinoprotektahan talaga ng todo din ni Remulla. 34 hectares, dan doon ang mga pugo din na malapit lang sa Sangley Point. So ano pa ang iba? Sa lahat po na sa Bataan, Maribeles Bataan, meron ding pugo doon. So ngayon na naging pugo yan, binago ang pangalan at si Raul Lambino pa po, Senators Liriso Ontiveros, Win Gatchalian, ang nagpanukala ng batas na gagawing legal at magbibigay na lang ng buwis itong mga pugo. Tandaan nyo yan. So, ngayon, si Raul Lambino ang nagturo kay Dong Kalugay. Kaya yumaman niya si Dong Kalugay. Kaya, ang daming kinita ni Raul Lambino. Ginamit na po sa eleksyon yan at naipanalo niya ang kanyang misis bilang mayor sa Pangasinan. At naipapanalo niya yung kanyang anak na si Mark Lambino bilang vice governor ng Pangasinan. Ganon po karumi ang politika, sabi ni Dr. Willie Ong. Na mamamatay na siya, sinabi niya, pasensya kayo, all politicians are corrupt. Sinasabi niya ganun. Kaya binibigay niya or inaalay niya ang huling buhay niya para sa mga Pilipino. In the same manner, nananawagan si Doc Willie Ong na kailangan para mabago ang Pilipinas, kailangan ang mga lahat na may mabuting hangarin, may wala mang pera o may pera, ay tumakbo na senador, tumakbo na vice-presidente, tumakbo na presidente, tumakbo na gobernador, vice-gobernador, board members o vocales, tumakbo na mayor o vice mayor at konsehalis. Iyan po, kaya kayo lahat na nakikinig sa akin, pakisabi na lang po sa iba na gusto ng mga kumakandidato, kapag nakikita niyo sarili ninyo na kayo ay malinis, ang inyong pagkatao at malinis din ang inyong hangarin, basta sa kondisyon na huwag kayong gumamit ng pera sa pag-eleksyon, tumakbo po kayo. At para mabigyan kayo ng isang magandang tactical advantage, kami po sa Bunyog, willing po kami mag-sponsor sa inyo. Tawagan nyo lamang ako dito sa aking messenger. At magbibigay po ang Bunyog sa inyo ng Certificate of Nomination and Acceptance. Para magamit nyo yan sa inyong kani-kanyang para may pagbigay ng lehitimo na reputasyon sa inyo kung kayo po ay lahat tatakbo. Kaya gusto ko lahat tayo'y tatakbo. Lahat ng mga magandang ugali tatakbo. Kaya natutuwa ako, magdidesisyon na tatakbo pa rin ulit si Atty. Luke Espiritu, si Cartio de Guzman, tatakbo rin si Bam Aquino, tatakbo si Chel Diokno, tatakbo pa si Kiko Pangilinan, tatakbo pa si sino pang ibang marami pang ibang tatakbo, si Ronald Llamas,
tatakbo rin si Cielo Magno, tatakbo rin si Franz Castro, tatakbo rin si Arlene Brusas. Marami pang ibang tatakbo, kaya natutuwa ako basta ang lahat po na may mabuting hangarin para sa Pilipinas. Hindi po totoo yung kinikwento ha. Nais ko lang sabihin, idiin sa inyo, there is no such thing as leftist. There is no such thing as red. Tandaan ninyo, kulay-kulay lang ngayon, pero ang katotohanan ng buhay po. Kung sino ang mga tao na kagusto na magkaroon ng patas na laban ng mahirap, yan po ang inyong pipiliin. Mind you, huwag na nating ulitin pa yung mga tatakbo ulit ng mga senador na wala man lamang na ibigay, kundi pabalik-balik na wala kayong naibigay na kagandahan, kundi panay pangungurakot lamang sa inyong mga pork barrel. Nais ko lang ngayon mangidiin. Ano bang ginagawa ng mga congressman sa ilalim ni Romualdez? Ang ginagawa po nila, naglaan po sila ng malaking budget. Kagsumigit pa, pinasingit pa ni Elizalde ko na ako Bicol Party List congressman ang 27.6 billion pesos na budget. Sinigit niya sa budget na hindi nakakaalam mga senador. Hindi rin nalaman ata ng kanyang kasama. Basta sinigit, ayon yun siyempre sa utos ni Martin Romualdez. So sinigit niya yung pera na yon kahit na hindi hiningi ng DSWD. Yan pala, gagamitin nila kasi ang gagamitin nila nagiging pork barrel na yon. Paano nagiging pork barrel po yon? Ganito po yun ang ginagawa nila. Maglaan sila kada congressman ng budget, ilalagay yung pera sa DSWD. So ano ngayon ang gagawin? Ang gagawin yan, pag sa inyong distrito, kay congressman kayo pumunta na bata ni Romualdez, kapag hindi kayo makabitbit ng perma ni congressman, hindi kayo bibigyan ng AKAP funds o di kaya AX. Lahat hindi po kayo bibigyan kapag walang perma ng congressman. Ganon po ang katotohanan dito sa ating bansa. So ngayon, kung ganon po ang katotohanan, tama ba yan? Bumabalik naman tayo dito sa pidap-pidap na yan. Nung pidap-pidap dati na yan ay kagaya sa kay Napoles na ginawa ninyo. Susulatan nila ni Bong Revilla, nila ni Jingo Estrada, ang mga ahensya na ilipat sa mga non-profit organisasyon ni Napoles. Ganun po ginagawa nyo. Tapos kung naibigay na yung budget doon sa non-governmental organization ni Janet Napoles, gagawa ng kunwari may project at ibigay ang kalahati sa congressman. Ibigay ang kalahati na tira, paghati-hatian ng nila ni Janet Napoles at ng mga kausap niya. Ganun po ang ginagawa. Ang sa ngayon, medyo lang sila, disimulado. Ang style po nila ay ganito. Pupunduhan ng ilang bilyon sa bawat congressman sa kada lahat ng distrito. At para makaipon sila ng buto, ang gagawin nila ay lahat na nangangailangan sa bayan nyo, humingi ng burial assistance, humingi ng hospital assistance, humihingi ng mga gamot at lahat-lahat na ay punta lamang kayo sa inyong congressman at ang inyong congressman ang magsusulat doon sa DSWD at bibigyan kayo ng pera ng DSWD. Ganun po yan. So ngayon, masisisi mo ba ngayon si Sara Duterte na nanghingi din siya ng kanyang pundo? Kasi nakikita din ni Sara Duterte na yung mga congressman ay namimigay ng pera. Siya, wala na ba siyang karapatang mamigay ng pera? So ngayon, kinalaban niya ng mga tao ni Romualdez. Kinalaban niya ni Stella Luz Marie Kimbo na ang tawag ko sa kanya ay isang babae na araw-araw ang OOTD ay halos 1 milyon ang sinusuot. Laging branded ang damit, ang gown, branded ang bag, branded ang sapatos, branded ang relo, branded ang salamin, ang mukha lang niya ang hindi branded. Napakatindi ang nakita ko na ngayon na sobrang kurap ito si Stella Marie Kimbo.
Sulat ko nga dito. So, ibig sabihin, ang nangyayari po ay awayan lagi ng sa gitna ng magnanakaw. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. O, yan. Ipakita ko sa inyo ngayon ang anong tawag natin siya? Hindi naman siya calendar girl, kundi talagang siya. Yan. Ayan kita mo yung OOTD niya. Ibig sabihin OOTD ay outfit of the day. Yan po, yan si Stella Marie Kimbo Pag tinignan mo yan, ano ba yung sinusuot niya? Chanel. May bag pa Kita mo, Goyard. Mga bag, paiba-iba. Kada araw, iba-iba. Dior. Tapos may Hermes. Marami pang iba. Ito lang po ang nakuhang litrato sa kanya. Kaya, ladies and gentlemen, huwag kayong padalos-dalos maniwala sa tira ng Duterte laban kay Marcos kasi corrupt naman matindi mga Duterte. Huwag kayong maniwala sa mga tira ni Romualdez na bata ni BBM laban kay Duterte kasi mga corrupt din mga yan. Pare-pareho lang silang corrupt. Ang sabi ni Doc Willie Ong, lahat ng politician ay corrupt. Ganon lang kamang kasimple. At ang minumungkahi niya, sabi ko nga, ay susundin natin. Lahat tayo na may magandang hangarin, magandang pangalan, ay tumakbo tayo na walang bilihan, ilaban natin ang ating sarili na hindi tayo mamimili ng boto. At kung kinakailangan ninyo ng suporta ng bunyog, kasi pwede kami mag-endorso, kasi partido rin kami, ay magbibigay ako sa inyo ng Certificate of Nomination and Acceptance. Sumulat na po kayo sa akin, sa aking messenger account. At andyan din naman po ang aking yung aking GCash na nilalagay at saka Paymaya ay iyan din po ang aking cellphone numbers. Diyan ako i-text. At pwede rin nyo yung aking ang aking PayPal na number, diyan din po nyo ako tawagan. So, pwede nyo ko email pala dyan. So, ilalagay ko rito po ang aking number at ako po inyong para matulungan ko kayo. So, number. Ilagay ko ito ang aking number. Ano pa ba? Tapos yung email address. So, yan po. Tandaan yan, kunin yan, pwede nyo akong dyan, ikukontakin. Kaya hinikay ko kayo lahat, tumakbo na tayo, lahat-lahat sabay-sabay tayo. At yan lamang po ang aking pakiusap sa inyo at magandang umaga po. Umaga na pala, kay PEC 0925, in Sodom and Gomorrah, Lot's family was the only one saved. If God were to do the same to the Philippine government, who can be saved? Ayan, mahirap na sagutin yan. Jamie Aripagita, magandang umaga, Dr. Engineer Toto Kausing. JD Adaven, hello po, Senator Toto Kausing. Jobs Iscares, mahirap manalo ngayon sa eleksyon dahil madaling dayain. Huwag na kayo maniwala sa dayain. Tumakbo na po kayo. Maggagalaw tayo lahat sabay-sabay. Huwag mo nang antayin na tanggalin pang automated machine. Wala na tayong pag-asa dyan. Dumiretso na tayo, lamaban na tayong pukpukan. Baby De Castro, good evening po, Engineer Toto Kausing. Tapos MG, hello from Bohol. Ricky Paguyo, magandang gabi, Idol Attorney Engineer Toto Kausing. Nanonood mula sa Quezon City. Salamat po, Ricky. Russell Zita, gandang umaga, Idol Senator. PEC 0925, yeah, they are a couple indeed. Kalugay keeps shaking his shoulders while fake Filipino go hopping keeps sticking her tongue out. Demonic possession. Si Yasser Rashida, Pres Perez,
pick 0925. Yeah, they are a couple indeed. Tapos, Jigger Riarte, Maria Intan, watching from LA, California, USA. Imelda Talaugon, laki sa farm. O kaya Paday Farm. Imelda Talaugon, tactical ni Alice Go, Pugo, pera di nila pinaghirapan. Rick Oreta Farenas, Right You Are, Katoto, Zene Tesner, hello po, ito na Engineer Dr. Kausing. So, tapos Janet T. Connie Villanueva, watching from Kalinog, Iloilo, Bao, dorogi ka nami kan inyong inyong mga ginapang kuon kanakon ha, kampanyahan nyo gitakon dira sa Kalinog, sa Lambunaw, sa Pututan, sa Dueñas, sa Dingli. Roslyn, basic sinungaling kabutigon. Okay. Tapos record, PEC 0925, the attention of this fake Filipino. Nabasa ko na. Tapos si Antonio Buensusiso, mabuhay pala. Sure, they are just friends with benefits. Prisperes, Benny Antalan, I trust you, Kabudyo, Kausing. Good luck, sana manalo kayo. Dapat lahat tayo mananalo, sabay-sabay tumakbo. Jerica Lonstedt, ayaw talaga umamin ha. Tapos Elvira Risa Arizo, good morning po from San Diego, California. Prisperes, PEC 0925. Okay, so yan pong ating pangbati. Zene Lopez Robias, Carmen Hicap, Peter Aludino, Agustin Mondragon, Imelda Talaugon, tapos Rockney Santiago, Cesar Erarde. So yan po ang aking mensahe sa inyo at isang magandang umaga. Dong Kalugay, Alice Go, at Stella Los Marie Kimbo.